Nagbukas ang pelikula sa rooftop ng gusali, kung saan ang ating bida na si Cam ay may hawak na hostage habang napapaligiran ng daan-daang pulis. Umentre si Sergeant Mark at sinubukang pakalmahin ang sitwasyon, ngunit hindi nakinig si Cam. Bigla niyang pinatay ang bihag at naglaho, tumalon mula sa bubong patungo sa kawalan. Bumalik ang eksena sa nakaraan. Tinuturuan ni Cam ang ilang mga batang lalaki ng mga galaw sa martial arts na hango sa lakas at biyaya ng mga elepante. Ngunit biglang natigil ang leksyon nang dumating ang mga magulang ng bata na galit na galit. Tila hindi sila sang-ayon sa itinuturo ni Cam. Lalong nag-alab ang galit ng mga magulang nang banggitin nila ang alagang elepante ni Cam na si Corn, na kamakailan ay nagdulot ng gulo sa palengke. Maya-maya, inilalakad ni Cam si Corn sa paligid ng baryo nang tawagin siya ng kaibigang si Hin, sabik na ipakita ang bagong imbensyon, isang dekuryenteng bakod na nakakabit sa tindahan nito. Hindi nagtagal, bumalik si Cam sa kanyang barong-barong, ngunit may mga taong naghihintay na. Isang grupo ng mga lalaki na pinamumunuan ng isang nagngangalang Thun. Pinahayag ni Thun ang kanyang pakay, nais niyang bilhin si Corn, ang pinakapinapahalagahang elepante ni Cam. Nag-alok siya ng napakalaking halaga ng pera, ngunit hindi natinag si Cam. Malinaw niyang sinabi, hindi ipinagbibili si Corn, at sino mang magtangkang kunin siya ay daraan muna sa kanya. Isa sa mga tauhan ni Thun ay lumapit at tinangkang takutin siya ngunit hindi nagpatinag si Cam. Hindi nagpumilit si Thun at nagpas siyang umalis ngunit nag-iwan ng business card kay Cam baka sakaling magbago ang isip nito. Maya-maya, humingi ng tulong ang isang kapitbahay para mamitas ng nyog. Dahil aalis siya, pinakiusapan niya si Yin na bantayan muna si Corn. Ngunit habang nagtatrabaho, nakita ni Cam sa balita na pinapatay ang mga ligaw na elepante para sa kanilang pangil. Agad siyang kinabahan, iniwan ang lahat at kumaripas pauwi. Ngunit pagdating niya ay huli na ang lahat. Bogbog sarado na si Yin at wala na rin si Corn. Dinala siya ng mga tauhan ni Thun. Sa pamamagitan ng naiwang business card, alam na ni Cam kung saan magsisimula ng paghahanap. Kinagabihan, nakipagkita si Thun kay Mr. Elsie, isang makapangyarihang tao. Tinanong ni Thun kung bakit si Corn ang tinarget nila at hindi ang mga ligaw na elepante na libre namang makukuha. Sagot ni Mr. Elsie, personal ito at hindi tungkol sa pera. Nakumpirma rin ni Thun na nahuli na si Corn at handa nang ipadala pagsapit ng umaga. Sumalakay si Cam sa kuta ni Thun. Pinabagsak niya ang lahat ng gwardya na humarang sa kanya, ngunit pagdating sa pangunahing silid, patay na si Thun. Bago pa man niya maintindihan ang nangyari, dalawang babae ang sumugod, ang kambal na pamangkin ni Thun na sina Pingping at Suso. Inakala nilang si Cam ang pumatay sa kanilang tiyuhin at walang alinlangang umatake. Habang nakikipaglaban si Cam, papalapit ang mga sirena ng pulisya. Wala siyang magawa kundi tumakbo. Hinabol siya ng kambal at ngayon ay kasabwat na rin ng mga awtoridad. Sa gitna ng habulan, bumagsak si Suso dahil sa atake ng hika at hindi na nakasunod. Nahuli rin agad si Cam ni Officer Mark, pero sinwerte siya dahil matagal na pala silang magkaibigan. Dahil dito, kunwaring inatake ni Cam si Mark para makatakas ito. Ngunit hindi ito nakalampas sa mga mata ni na Pingping at Suso. May bago silang plano, bantayan ang bawat galaw ni Mark at maghintay ng tamang pagkakataon para mahuli si Cam. Sinimulan ni Mark at ng kanyang koponan ang investigasyon sa pagkamatay ni Thun. Malinaw sa mga pasa at sugat na hindi isang amateur ang may gawa nito. Ang killer ay mahusay sa martial arts. Samantala, sa hideout ni Mr. Elsie, abala ang ilang mga fighter sa pagsasanay sa labanan. Ang bawat mandirigma ay nirarango ayon sa numero. Sinubukan ni number 31 na hamonin ang ikalawang pinakamataas sa ranggo na si number 2, ngunit tumanggi si Mr. Elsie. Magiging massacre lang daw iyon. Sa halip, itinapat niya si number 31 sa isang babaeng tinatawag na number 20. Si number 31 ay sobrang kumpiyansa at minamaliit ang kanyang kalaban, ngunit sa pagsimula ng labanan ay mabilis siyang tinalo ng babae. Nagulat ang grupo habang pinapatunayan ni number 20 ang kanyang lakas. Biglang dumating ang isang espesyal na padala para kay Mr. Elsie. Ito ang ninakaw na elepante ni Cam na si Corn. Sa isang lihim na tagpuan, muling nagkita sina Cam at Mark at ipinaliwanag niya ang totoong nangyari sa lugar ni Thun, pero hindi nagtagal ang pag-uusap nila nang biglang sumulpot ang kambal. Sinundan pala nila si Sergeant Mark dahil naniniwala silang dadalhin sila nito kay Cam. Sa parehong sandali, dumating ang isang marahas na grupo ng mga biker na ipinadala para hulihin si Cam. Nagsimula ang matinding labanan at habulan.
huli ay nakatakas siya, sumakay sa motorsiklo at mabilis na tumakas sa kalsada. Nagsimula ang matinding habulan sa tulay. Pumasok si Cam sa makipot na eskinita at nawalan ng bakas sa kanya ang grupo. Ngayon ay naglalakad na lamang siya sa makipot na kalsada ng kapitbahayan, ngunit muli siyang na-corner. Sa desperasyon, tumalon siya sa ibabaw ng isang street racing na kotse. Nagpatuloy ang habulan, mas mabilis at mas delikado. Sa isang sandali, nabangga ng isa sa kanila ang isang fuel truck na nagdulot ng napakalaking pagsabog at pagragasa ng apoy at debris. Halos hindi nakaligtas si Cam. Kumuha ulit siya ng motorsiklo at humarurot, pero walang tigil ang gang sa paghabol sa kanya. Pinaputukan nila si Cam kaya lumundag si Cam sa trap upang umiwas sa mga bala, pero nang paputukan ng mga kalaban ang gulong nito sa tulay, nawalan ito ng kontrol at bumangga. Nahulog si Cam pero isang nakapulupot na lubid ang muling naghatak sa kanya pabalik sa tulay sa tamang oras. Nang lalapitan na siya para tapusin, bigla siyang tumalon sa isa pang mabilis na sasakyan. Balik sa hideout ni Mr. LC, nagaganap muli ang mababangis na training match. Pero dumating ang masamang balita, nakatakas si Cam. Nalantad na si Mr. LC pala mismo ang nagutos ng ambush kay Cam. Galit na galit, ipinadala niya ang dalawang malulupit na mandirigma, sina number 2 at number 24 para hulihin si Cam. Hindi alam ng lahat, may isang undercover police ang nagkukubli sa kanila at palihim na kumukuha ng larawan ng mga ilegal na gawain ni Mr. LC. Kinabukasan, nahuli ng grupo ni Mr. LC si Sergeant Mark matapos nilang malaman na malapit siya kay Cam. Nagpadala sila ng mensahe, kung gusto ni Cam na mailigtas ang kaibigan, pumunta siya sa itinakdang lugar. Samantala, patuloy pa rin sina Pingping at Suso sa kanilang pagsubaybay kay Cam. Nahuli nila ang isa sa mga tauhan ni Mr. LC at kumuha ng impormasyon. Maya-maya, dumating si Cam sa lugar para iligtas ang kaibigan, pero isa pala itong patibong. 12 ng tauhan ni Mr. LC ang pumalibot sa kanya, pinamumunuan ni na number 2 at number 24. Nang lalapit na sila, biglang sumugod sina Pingping at Suso, na kumbinsidong si Cam talaga ang pumatay sa kanilang tiyuhin, at sumali sa laban na lalong nagpahirap sa sitwasyon. Sumabog ang kaguluhan sa matinding labanan. Sinimulan ni number 2 ang pagre-record ng laban para sa kanyang baluktot na kasiyahan. Sa gitna ng laban, na-corner ni Cam si Pingping at iginiit na hindi nga siya ang pumatay sa kanilang tiyuhin na si Thun. Pero sa mismong sandaling iyon, biglang inatake ni number 2 si Suso sa dibdib. Bumagsak siyang walang buhay. Sa sobrang galit, hinarap ni Pingping si number 2. Ngayon ay magkasama silang lumaban ni Cam, pero walang takot si number 2 at matalim ang bawat galaw kaya napipigilan niya silang pareho. Sa desperasyon, itinapon ni Pingping ang isang tranquilizer para kay number 2, pero si Cam ang tinamaan. Dahil dito, nanghina ang kanyang katawan, bumagal ang galaw, at tuluyang bumagsak. Madali siyang tinapos ni number 2 at gayon din si Pingping. Ngunit nang makita ni number 2 ang karayom sa leeg ni Cam, bigla siyang natigilan at tila nawalan ng saysay ang panalo. Samantala, sa himpilan ng pulisya, unti-unting lumilitaw ang mas malalim na katotohanan. Sinusuri ng mga investigador ang mga tagungkuha mula ilang taon na ang nakalipas, ebidensyang nagpapakita na minsang lumabag sa batas si Sergeant Mark para protektahan si Cam. Ang atensyon ngayon ay napunta kay Mark na ngayoy bilanggo at ilang sandali na lang ay bibitayin ng mga tauhan ni Mr. LC. Pero bago ito mangyari, sumugod si Pingping at sinagip siya. Gusto niyang malaman ang katotohanan kaya tinatanong niya kung sino talaga ang pumatay sa kanyang tiyuhin. Dinala siya ni Mark sa ospital kung saan sinusuri ang bangkay ni Thun. Ipinakita ng autopsy na ang sanhi ng kamatayan ay isang malakas at tumpak na suntok na pinupuntirya ang mga vital organ nito, at tanging dalubhasa lamang sa martial arts ang may kagagawan nito. Doon naging malinaw ang lahat kay Pingping, hindi si Cam ang pumatay kundi si number 2. Samantala, si Cam ay walang malay at nananaginip. Naririnig niya ang tinig ng kanyang ama na nagpapaalala ng tungkulin niyang protektahan si Korn. Pagmulat niya, nakatali siya sa isang upuan sa hideout ni Mr. LC.
Dumating si Mr. LC at ipinaliwanag ang kanyang motibo. Hindi lang niya dinukot si Cam para saktan ito, gusto rin niyang maging fighter niya si Cam. Ngunit matatag na tumanggi si Cam. Dahil dito, dinala ni Mr. LC si Yin na kaibigan ni Cam, at tinakot na papatayin ito. Pero hindi pa rin bumigay si Cam. Pinaputukan ni Mr. LC si Yin, pero palabas lang pala iyon. Yo! Wait. มาสู้มัน fast นักสู้มันต้องเร็วอย่างนี้มีสิ่งประหลาดใจไหมให้ Tumayo si Yin ng walang galos, matagal na pala siyang kasabwat ni Mr. LC. Doon dumating ang tunay na dagok, gamit ang sariling imbensyon, sinilaban ni Yin si Cam ng malakas na kuryente. Hindi na siya makalaban. Pagkatapos, tinatakan siya ni Mr. LC gamit ang pulang bakal na may numerong 1 sa kanyang dibdib. Isang tanda na mula ngayon, siya na ang magiging number 1 fighter ni Mr. LC kasunod ni number 2. Keep this number for the best fighter! Dahil nakasalalay ang buhay ni Korn, napilitang sumunod si Cam sa mga utos ni Mr. LC. Samantala, tahimik na nangangalap ng ebidensya ang isang undercover na pulis sa loob ng imperyo ni Mr. LC. Pero nagduda sa kanya si number 20, sinundan siya ni number 20 sa isang kwarto bago siya nito akitin dahilan upang bumaba ang kanyang depensa at saka umatake, pinatay ang opisyal at kinuha ang cellphone at lahat ng ebidensya. Ipinatapon naman si Cam sa isang lihim na lokasyon. Binigyan siya ni Mr. LC ng isang misyon na kailangan niyang sundin dahil kung hindi, mamamatay si Korn. Kasabay nito, papalapit na rin ang mga pulis para imbitahan si Cam sa investigasyon. Pinasok ni Cam ang gusaling target. Naroon ang mga opisyal na tumanggi sa suhol ni Mr. LC. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga ito. Nang wala nang malabasan, kinuha niya ang isa bilang bihag. Dumating ang mga pulis at tinugis siya hanggang sa rooftop, kung saan ito mismo yung eksena sa simula ng pelikula. Kumilos si Cam, hinila ang kurbata ng bihag at tumalon mula sa gilid, bumagsak sa swimming pool sa ibaba. Lumabas agad si Cam mula sa tubig at inatake ang isa sa mga tauhan ni Mr. LC, ang may hawak ng remote para sa aparatong elektriko na nakakabit pa rin sa kanyang katawan. Sinira niya ang remote at pinilit itong magsabi tungkol sa susunod na galaw ni Mr. LC. Pagdating ng mga pulis, nawala na si Cam. Samantala, si Sergeant Mark ay tinanggal sa tungkulin at pinapunta sa Sydney. Pero bago siya umalis, palihim siyang nakipagkita kay Cam sa pantalan, tinanggal ang gamit na elektriko at nangakong kakampi pa rin siya. Dumating ang balita, magkakaroon ng Peace Summit sa Phuket, Thailand. Bilang goodwill offering, magbibigay ang gobyerno ng buhay na elepante sa kanluran. Agad nilang naunawaan, si Korn iyon. Lumipat ang eksena sa Phuket. Naroon na si Mr. LC, nakikipagpulong sa vice-presidente at matataas na opisyal ng militar sa ngalan ng negosyo. Pero kasinungalingan lang ang lahat dahil may madilim na plano si Mr. LC, isang teroristang atake para lipulin ang lahat ng matitinong opisyal sa silid. Ilang sandali pa, biglang sumugod si Pingping at pinabagsak isa-isa ang mga bantay ni Mr. LC. Pero dahil sa dami nila, napalibutan siya. Sa sandaling siya ay matatalo na, dumating si Cam at lumaban sa kanyang tabi. Magkasama nilang tinaboy ang mga kalaban hanggang sa lumitaw si number 2 at dito na nagsimula ang mabangis na 3 panig na labanan. Si Pingping, na pinalakas ng alaala sa kanyang kapatid at tiyuhin, ay binigay ang lahat. Ngunit napilitan siyang umatras. Sa huling pagsubok, inihagis niya ang aparatong elektriko sa natapong gasolina at sumiklab ang apoy, pinilit si number 2 na umatras. Sa loob ng naglalagablab na gusali, patuloy na lumaban si Cam. Samantala, tuloy ang paghahanda para sa summit at dinala na si Korn bilang seremonyal na handog.
Habang papalapit si Cam sa lugar, muling humarang si number 2. Sa pagkakataong ito, ibinuhos na ni Cam ang lahat. In this style, push. Recognize the opponent, such as the throat, the plethora, the joints. Mas mabibigat at mas mabilis ang kanyang mga atake. Pinabagsak niya si number 2 sa mga riles ng tren sa underground. Ilan pang tauhan ni Mr. LC ang umatake kay Cam, ngunit tinalo niya silang lahat. Bumalik si number 2, walang tigil at walang awa. Nagpatuloy ang laban sa ibabaw ng basang riles na kumikislap sa kuryente. Naipit ang binti ni Cam sa ilalim ng isang umaandar na tren. Kahit nasa panganib, nanindigan pa rin siya. Bumitaw si Cam ng huling atake, isang lumilipad na sipa na tuluyang nagpabagsak kay number 2. Natanggap ni Mr. LC ang balita na natalo si number 2. Galit na galit siya na mismo ang humarap kay Cam. Ibinunyag niya ang isang malupit na lihim, ang mga pangil ni Korn ay nilagyan ng pampasabog, itinanim mismo ng kaibigan ni Cam na si Hin. Sumunod ay inutusan ni Mr. LC si number 24 upang kalabanin si Cam, ngunit madali lang din siyang pinatumba ni Cam. Dahil dito, si Mr. LC na mismo ang lumaban sa kanya. Doon nabunyag na siya ang may ranggong fighter number 0, mas mataas kaysa sa ranggo ni Cam na number 1. Matindi ang sagupaan. Puno pa ng lakas si Mr. LC at siya ang may bentahe. Si Cam naman, pagod at sugatan, ay nahirapang makasabay. Kumapit lang siya, naghihintay ng isang pagkakataon. At nang dumating iyon, binigay niya ang isang malinis at matinding tama, bumagsak si Mr. LC. Dahil nauubos na ang oras, nagmadali si Cam para sabihin kay Sergeant Mark ang totoo, may pampasabog sa mga pangil ni Korn. Agad na nag-alerto si Mark sa seguridad, at nagkagulo ang buong lugar. Sa kaguluhan, nagpanik si number 20, pinatay niya ang mga gwardya at nagmadaling hanapin si Mr. LC. Samantala, sina Cam at Mark ay sinubukan tanggalin ang bomba. Nagpasya silang ilipat si Korn sa isang terasa sa tabi ng dagat, malayo sa tao. Natagpuan ni number 20 si Mr. LC at pinakiusapan itong tumakas. Ngunit nang aminin niyang natalo na sila, nagwala ito sa galit at sinakal siya hanggang mamatay. Maya-maya, dumating si Mr. LC sa terasa at nagsimula ng isang mabangis na huling atake. Tumanggi si Cam na lumaban ng todo, ayaw niyang masira ang mga pangil ni Korn. Tinanggap niya ang mga tama, pinoprotektahan ang kanyang elepante sa lahat ng paraan. Sa mga sandaling iyon, dumating si Pingping na gumaling na at sumama kay Mark sa laban. Bumalik din si number 2 na buhay pa pala at tinarget si Cam, sumanib kay Mr. LC para sa huling marahas na atake. Walang oras para mag-aksaya, nagkaisa sina Pingping at Mark upang pigilan ang dalawa. Mabagsik ang laban, ngunit nanindigan sila. Sa wakas, nagpaputok si Pingping ng pana na may pampatulog. Ngayon, tumama ito. Bumagsak si number 2 at tuluyan nang nawala sa laban. Samantala, sinubukan ni Mr. LC na tapusin ang sinimulan niya. Matapos talunin si Cam, lumapit siya upang pilitin tanggalin ang mga pangil ni Korn.